Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, samantala nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Papalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin, palakpakan natin ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong po ng ating mahal na patron, si San Roque. Kaya nga po yung pagginilay na nais kong ibahagi sa inyo ay tungkol po sa buhay na nangyari o naganap sa buhay ni San Roque. Alam ko po, lalo kayong mga taga rito sa parokya ay kilalang kilala po ninyo si San Roque. Amen? Tatlong bagay po ang nais kong ibahagi at dito po iikot yung aking pagninilay sa buhay po ni San Roque. Unang-una po, si San Roque po ay patron ng mga peregrino o manlalakbay. Alam po natin ang buhay ni San Roque. Siya po ay anak ng mayaman. Gobernador ang kanyang tatay. At alam din po natin, mga kapatid, na naging marangya ang buhay ni San Roque. Subalit, matapos mamatay ang kanyang tatay, ang edad po niya noon ay 12 taon. Nang mamatay yung kanyang nanay, siya po ay 20 years old. Matapos mamatay kanyang mga magulang, anong ginawa ni San Roque? Lahat ng kanyang kayamanan ay ipinamigay sa mga mahihirap. At pagkatapos maibigay ang lahat ng meron siya, siya po ay nagsimulang maglakbay. Naging isang peregrino. At sa kanyang paglakbay, mga kapatid, dala-dala niya ang Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Naisipalaala po ni San Roque sa atin na ang buhay po natin sa lupa ay isang paglalakbay. Lahat po tayo rito ay naglalakbay lamang. Wala pong tagalupa sa atin. Wala pong mananatili dito sa Cavite City. Lahat tayo rito aalis pagdating ng araw. Amen? Sa makatwid, katulad ni San Roque, sa ating paglalakbay sa buhay na ito, dapat dala-dala po natin ang presensya ng Diyos. Sa ating paglalakbay sa puso, sa isip po natin, kinakailangan ang mabuting balita ng Diyos. Yan po ay dapat nating ibinabahagi sa lahat ng tao. Ito po ang ginawa ni San Roque, mga kapatid, sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Ibinabahagi niya ang mabuting balita ng Panginoon. At ang unang magiginawa niya, ibinahagi ang lahat ng meron siya sa mga taong nangangailangan. Sa makatwid, ito ang ginawa ni San Roque bilang isang peregrino, bilang isang manlalakbay, nagbabahagi ng anumang meron siya.
Subalit higit sa lahat, ibinahagi niya sa mga tao ang mabuting balita ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, si San Roque po, siya rin po ay patron ng mga may sakit. Sa kanyang paglalakbay sa bayan po ng Viterbo sa Italia, sapagkat siya po ay galing France, itong si San Roque. Naglakbay patungong Italia at nakarating sa Viterbo. At doon, mga kapatid, may salot, may pandemya, katulad siguro ng pandemya ng COVID-19. Sa panahon na iyon, ang daming mga taong may sakit. Anong ginawa po ni San Roque? Pinagaling ang maraming may sakit sa pamagitan po ng paglalagay ng krus. Si San Roque po nang isinilang, meron po siyang balat sa dibdib na hugis krus. Hindi po ba? At sa kanyang pagpagaling sa mga may sakit, yun po yung kanyang ginagawa. Nilalagyan niya ng krus ang bawat may sakit. At ang lahat o karamihan sa mga may sakit na ito ay gumaling. Kaya nga po kilalang kilala si San Roque bilang patron ng mga may sakit. Kaya tamang-tama po itong healing mass na ginagawa po natin ngayon. Ginagawa po natin ang healing mass na ito sa karangalan ng ating patron ni San Roque. Bakit? Bago siya mamatay, alam ba niyo kung paano namatay si San Roque? Siya po ay nabilanggo. At bago siya mamatay, nagpatawag po siya ng pari upang sa huling anointing o pagpapahid sa may sakit, pagpasok ng pari, din po ay patron ng mga aso. Kaya sa kanyang imahin, kita niyo imahin niya, may aso. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa buhay ni San Roque, mga kapatid, ay nahawa siya ng isang sakit na nakakahawa. At anong ginawa kay San Roque? Siya po ay nagpunta sa bukid o sa bundok sapagkat ayaw po niya na makahawa sa mga may sakit. At alam ninyo, nang siya po ay nasa bundok o bukid, may isang aso na nagdadala ng tinapay sa kanya araw-araw. Kayang may tinapay yung aso. At yun ang kinakain ni San Roque araw-araw. At hindi lang yun, dinidilaan ng aso
yung mga sugat ni San Roque at himalang gumaling. At hindi lang yon. Kung nasa si San Roque, may isang bukal na tubig na biglang umusbong at yun naman yung kanyang ininom. Kaya si San Roque ay nabuhay. Kaya kayo, mahalin yung mga aso ninyo. Alagaan po ninyo. Sapagkat ang mga aso ay ginagamit din ng Diyos para sa atin. Ginagamit ng Diyos sa mga aso upang tayo po bilang mga tao ay mas makita po natin ang pagmamahal ng Diyos. So mga kapatid, napakamilagroso si San Roque. At napakapalad po ninyo sapagkat siya po yung inyong patron. Kaya ngayon, ang tanong, ano ba yung kahilingan mo ngayon? Ano ba yung daladala mong panalangin? Nais mo ba na ipagkaloob ng Panginoon ang iyong kahilingan? Amen? Anong gagawin po natin? Ilapit natin kay San Roque. Manalig magtiwala po kayo, lahat ng ating panalangin ay pagkakalob sa atin ng Diyos. Lalong higit yung kagalingan ng ating mga sakit. Sumuli, purihin, palakpakan natin ang Panginoon. Magsipo muna kayo sumandali. So, unang-una po ay gusto kong magpasalamat kay Father Mike Cron na inyong koroparoko sa paganyaya po na magdiwang po ng Healing Mass dito sa inyong napakagandang simbahan. At ganoon din po sa PPC para sa Pastoral Council sa inyo pong lahat na dumalo sa Healing Mass na ito. So maraming salamat po sa inyo. So hindi po tayo magkakaroon po ng individual na healing session o pray-over sa mga may sakit. So bagkus po ay magkakaroon po tayo ng pangkalahatang panalangin sa mga may sakit at pangkalahatang pray-over para sa lahat. At ganoon din po yung pagbabasbas sa langis ni San Roque na ibibigay po sa inyo. Sa mga nagnanais po na dumalo sa aking healing mass sa aming parokya sa Tagaytay, inalaging saklolo bukas alas 12 ng tanghali at Sunday 4:30 ng hapon. Doon po ninyo mararanasan ang pray-over, individual pray-over sa mga may sakit. Gusto po rin nyo ma-pray-over na individual, pumunta po kayo sa aming parokya. Tumayo po tayo para sa panalangin, para sa mga may sakit at sa pray-over. Iyuko ang iyong mga ulo. Diyos sa masalangit, kami ay dumudulog sa iyo ngayon sa isang panahong kailangan ka namin. Sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, nilikha mo sa bawat paghinga namin, tuwing umagang kami nagigising, at sa bawat sandali at oras ng aming buhay, kami ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa pamagitan ng kapangyarihan ding ito, Ama, hinihiling namin na hipuin mo kami ngayon sapagkat kung kami ay iyong nilikha mula sa kawalan, nakakatiyak kami, nalilikiin mo kaming muli, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang sa pamamagitan niyo kami ay gumaling sa aming mga sakit. Tanggalin mo ang lahat ng mga bagay na hindi nararapat na mapasa amin. Hilumin mo ang aming mga sugatan, durugin mo at tunawin ang anumang bagay na walang pakinabang sa aming katawan. Buksan mo ang ay mga baradong ugat at muli mong ayusin ang mga nasirang bahagi nito na nakapaghinto ng malayang pagdaloy ng aming dugo at nakapaghinto ng malayang pagdaloy. Tanggalin mo ang lahat ng pamamaga sa aming katawan at ang lahat ng impeksyon.
Hayaan mong dumaloy sa aming buong katawan ang init na iyong pagpapagaling na mapagmahal. Palusugin mo ang lahat ng aming katawan upang magamit namin ang mga ito na naayon sa iyong pagkalikha. At sa lahat ng mga ito, Ama, ibalik mo ang kalusugan ng aming kaluluwa, puso at isipan, nang sa gayon ay mapaglingkuran ka namin sa nalalabing panahon ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng mahal na Birhing Maria at ng aming mahal na patron, si San Roque, tagapamagitan ng lahat ng biyaya ni Kristong aming Panginoon Diyos. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay niyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.